Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beerseba, at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Juda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, hirap na ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon. Ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Anupat mula sa Dan hanggang Beerseba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin, upang bumugso man ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kong nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin." Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito." Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya, at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ba natin yung nakaraang linggo noong ang ating ebanghelyo ay tungkol doon sa Beatitudes o yung mga mapapalad? Isa doon sa mga mapapalad na sinabi ng Panginoon na yung mga taong pinag-uusig. At pangako niya, no, mapalad ang mga pinag-uusig sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ngayon dito po sa ating ebanghelyo, ito'y si Kristo ay inusig ng mga tao, no? At sinabihan, sino ba siya? No? At kilala natin kanyang mga magulang, hindi ba? Tapos, ba't siya nakakagawa ng ganito? At hindi siya tinanggap. At sinabi tuloy niya, ang propeta ay hindi tinatanggap, maliban sa kanyang bayan. Yung pag-uusig ay common sa mga pangyayari, sa mga... Baski tayo, nakakaranas tayo ng mga pag-uusig ng tao, no, mga pagmamaliit sa kapwa, mga bagay na hindi talaga maganda at nangyayari sa ating kapaligiran. Pero ang masasabi ko lang sa mga ganito ay siguro mapalad nga naman talaga tayo na tayo inuusig sapagkat mapapasa atin ang paghahari ng Diyos. Pero siyempre, pag-isipan natin, bakit nagkakaganoon? No? Ba't nagkakaganoon? So, palagay ko ang pinakauna ay dahil sa epekto ito ng kasalanan at hindi talaga ito makadiyos kung nag-iisip tayo ng kasamaan no, laban sa ating kapwa. Hindi pa gumagalaw yung tao, minamaliit na natin siya kaagad. So bunga yan ng kasalanan. Pero ikalawa, magdiwang tayo sapagkat natalo na yan ng ating Panginoong Hesukristo. Una, tinanggap na niya yan sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging tao, siya rin ay minaliit ng mga tao at pinaratangan ng hindi tama. Parang katulad din natin na mangyayari rin yan sa ating buhay. At ang maganda lang dito, yung siya po ay pinahihirapan at ipinako po siya sa krus, hindi siya naghiganti. Hindi siya nagalit at hindi niya sinabi, may araw din kayo sa akin. Hindi niya sinabi niya. Ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya maski yung kanyang pagkapako sa krus ay senyas, no? Ay pagkakataon ng kaligtasan para sa mga nang-uusig sa kanya. Yan, binigyan niya ng pagkakataon na sila rin ay mapatawad sa kanilang mga ginagawa. Kasi hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam nga naman na isang tao nang uusig ang kanyang ginagawa, hindi siya nanakit ng kanyang kapwa. Kaya sa bandang huli, si Kristo ay namatay, ngunit sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Ang kanyang kapatawaran ay mas higit pa kaysa sa mga tao nang uusig. Siguro yon ang isang reason kung bakit hindi naman talaga maganda na tayo ay inuusig. Hindi talaga magandang mga pangyayari yan. Natanda ito ng kasalanan. Pero kapag tayo ay inusig, ipasa Diyos natin ito. Daanin natin ito sa pagdarasal at huwag tayong maghiganti laban sa ating kapwa. Kasi ano pinagkaiba natin kung tayo rin ay mang-uusig ng ating kapwa? Para talunin natin yung pag-uusig na yan, daanin natin ito sa mga gawain ng kabutihan. Yan. Pagdasal natin yung tao, gawan pa rin natin siya ng mabuti, ipasa Diyos natin ito. At sa atin din naman, wag natin i-practice itong pang-uusig na ito sapagkat hindi po talaga maganda. Instead, ang gawin po natin ang lahat ng paraan para tulungan ang ating kapwa. At kung sila man ay inaapi o inuusig, tulungan din natin sila. Let us defend those who are weak, those who are poor, and those who are victims of injustices. Yan ang mas magandang papel na isang tunay na Kristiyano. Kapag siya ay nakatayo pa rin at patuloy na nagsasalita para sa katotohanan, yan na po ang ibig sabihin ng mapapasa atin ang paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ito ang kaharian natin sa mundong ito, kahit hindi na tayo tanggapin ng ating kapwa. Pero sa mata ng Diyos, natatanggapin niya tayo sa kanyang kaharian. Kaya tayo po'y magdasal
Panginoon, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami po kami nararanasan ng mga pagsubok at hindi pagtanggap ng aming kapwa. Minsan kami po ay nanghihina. Doon po, sa larangang iyon ay patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng pag-uusig, tulungan niyo po kaming magmahal at puksain ang pag-uusig na ito sa pamamagitan ng paglilingkod, pagdarasal, at paggawa ng kabutihan sa aming kapwa. At hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.